Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Nagbabalik po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para po sa mga nakakatakot na mga horror stories. Ganon din po ang Gian Gianna Vlogs. Yan po ang aming weekly family vlogs. Para po sa ating episode ng Papa Dudut Short Stories sa Papa Dudut YouTube channel, Dear Papa Dudut. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Erica, taga Laguna. At isa po ako sa inyong mga masugid na tagapakinig. Matagal ko na pong gustong ibahagi ang kwento ng aking buhay. Ngunit ngayon lamang po ako nagkaroon ng lakas ng loob. Sana po ay mapakinggan ninyo at mabigyan ng kaunting pagpapayo. Bata pa lamang po ako ay maaga na akong namulat sa hirap ng buhay. Upang makatulong sa pamilya, tumutulong na ako sa tindahan ng aming kapitbahay bilang tindera kahit na hindi pa legal ang aking edad. Kahit maliit ang kita ay tiniis ko para may pandagdag sa gastusin sa bahay, lalo na po sa pag-aaral ng nakababata kong kapatid. Ngunit dumating ang punto na hindi na talaga sapat ang kinikita ko. Kaya naman napilitan po akong mamasukan bilang kasambahay sa mag-asawang incheck sa Maynila. Sa simula ay ayos naman po ang lahat. Maayos ang pagkain. May matutulugan ako at regular ang sweldo. Ngunit hindi rin nagtagal ay unti-unti kong naramdaman ang pang-aabuso. Mataray at mapanglait ang among babae ko. Samantalang ang lalaking amo ko naman ay sobrang bastos at may masamang intensyon. Minsan ay pinilit niya akong pasukin sa kwarto ko at muntik na akong mapahamak. Mabuti na lamang at nakatakas ako matapos kong maramdaman ang ginagawa niyang paghawak sa maselang bahagi ng aking katawan. Akala ko ay ligtas na ako pero hindi doon natapos ang kalbaryo ko. Pinagbintangan po akong nagnakaw ng pera at alahas. Hindi ko alam kung sinadya nila o ginawa lamang nila yon para pagtakpan ang ginawa ng lalaki. Dahil dito ay pinaghanap ako ng pulis at takot na takot po ako noon. Wala po akong mapuntahan, Papa Dudut. Kaya napadpad ako sa Caloocan at doon ako nakakilala ng isang matandang negosyante. Mabait po siya sa akin. Inaalagaan niya ako at ang anak kong naging bunga ng aming pagsasama. Hindi po kami kasal dahil may legal na asawa siya pero matagal na silang hiwalay. Nang pumanaw siya ay bigla na lamang kaming pinaalis ng legal na asawa at ng anak niya. Wala man lang konsiderasyon. Kahit alam nilang ako ang kasama niya hanggang sa huli. At ngayon ay pilit naming pinaglalaban ang karapatan ng anak ko sa kanyang ama. Dahil alam kong isinama siya sa last will at may naiwang ari-arian para sa anak ko. Pero ang mas masakit pa dito, Papa Dudut, na lamang ko rin sa huli na hindi pala kasal ang nagpakilalang legal wife sa kinasama ko. Kaya ang tanong ko po, Papa Dudut, ay ipaglalabang ko ba ang karapatan ng anak ko? Alam kong may kasulatan at may ebidensya pero natatakot din ako na baka ako pa ang baliktarin. Marami na po akong pinagdaanan sa buhay mula pagkabata hanggang sa ngayon. Pero kung may isang bagay akong hindi pa rin kayang palampasin, yon ay ang hindi makamit ng anak ko ang nararapat para sa kanya. Papa Dudut, sana po ay mapayuhan ninyo ako kung ano ang dapat kong gawin. Lubos na gumagalang, Erica ng Laguna. Maraming salamat, Erica, sa pagbabahagi ng iyong kwento. Una sa lahat ay saludo ako sa iyo sa katatagan at tapang mong harapin ang lahat ng pagsubok sa iyong buhay. Hindi madali ang pinagdaanan mo at ngayon ay isa ka ng ina na patuloy na lumalaban para sa kinabukasan ng iyong anak. Isa kang tunay na huwaran sa tibay at pagmamahal.
Tungkol naman sa tanong mo kung ipaglalaban mo ba ang karapatan ng anak mo, ang sagot ko dyan ay oo. Ipaglaban mo. Hindi lang ito tungkol sa mana o sa pera, kundi tungkol ito sa karapatang pantao at pag-ilala sa anak mo bilang bunga ng tunay na pagmamahalan, kahit na hindi legal sa papel. Kung merong last will and testament na nagsasaad ng karapatan ng iyong anak, may batayan kang legal. Lalo na kung napatunayan mong hindi rin pala kasal ang tinatawag na legal wife. May lakas ang panig mo. Mainam na kumonsulta ka sa isang abogado na maaaring tumulong sa iyo sa usaping ito. Marami pong legal aid organizations na nagbibigay ng libreng tulong. Lalo na para sa mga katulad mo na walang sapat na kakayahang magbayad ng abogado. Ang anak mo ang tunay na walang kasalanan sa lahat ng ito. At bilang isang ina ay may karapatan ka ring ipaglaban kung ano ang nararapat para sa kanya. Manalangin ka palagi. Humingi ka ng tulong sa Panginoong Diyos at patuloy kang magmahal ng buong puso. Hindi hadlang ang kahapon para magtagumpay ang bukas. Mabuhay ka, Erica, naway maging inspirasyon ka sa marami na mga kababaihan na piniling lumaban ng marangal. Again, wag pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe at abangan ko naman po ang mga komento ng ating pong mga subscribers tungkol po sa kwento ni Erica na pinalayas daw umano ng nagpakilalang legal wife, pero napag-alaman niya na fake news pala yung pagiging legal wife, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.